how to liquidate reimbursement with multiple supplier. So, click payments, gawa tayo ng DV. Example nito, reimbursement kay Ma'am Melba. So, payee or reimburse to Melba Sorongon, the gross amount is 72,000. And then, reimbursement for electric bill, December, January, then fidelity bond, Socoteco. So, this kulang ito ng November 2024. Yan. So, invoice date, OR. So, tatlo siya na Socoteco. 29,000, 13, and 21 for November, December, and January, respectively. Plus, fidelity band na 7,005. So, ito, nag-negative 57 na siya kasi hindi mabasa ng system kasi multiple supplier. Pero kung i-check nyo sa AIP monitoring, yung fidelity band is tama naman. It's negative 500. Tsaka yung 204,000 na allocation for the payment of electricity consumption, that's 29, 13, and 21. Total utilization is 64. So, our balance is 139,000. So, okay naman siya. So, let's go to DV. So, dito, segregate natin also yung fidelity band tapos yung tatlong electricity expense. November, December, and January. Then, yung manual na computation ng tax niya. Then, yung BIR niya na 2.5. Then, yung net amount. Then, yung DV niya. Yung 2307 niya, discuss na lang pala natin later on kasi nga Socoteco to. So, dapat pag magko-compute kayo or magagawa kayo nung 2307 ito, ilalagay nyo dito yung actual amount lang na taxable sa Socoteco. Ang ilalagay nyo dito. Tapos i-print nyo ang 2307. Pagka-print nyo ng 2307, ibalik nyo itong ulit, itong original na amount. Para ito yung mag-a-appear sa CBR natin at sa CBR. So, punta tayo sa liquidation. Click nyo yung arrow para to select yung liquidation natin, ay yung DV na i-liquidate natin, then yung fund source. So, nakapag-liquidate na si ma'am. Ito na yung first niya na liquidation, 312. Then, 320. Click nyo pala tong arrow na to navigate kung saan nyo, kung gusto nyo balikan yung mga na-liquidate nyo na transaction para sa fund source na to, sa DV na to. Okay? Kung gusto nyo gumawa na bago, click nyo to. Tapos, bagong liquidation date. Sample lang, 4-1. So, makikita natin yung balance is 152. Check natin kung tama. Balik tayo dito. Sa previous niya, yung latest niya na liquidate, CDR is 152,000.28. So, 152,898. So, balance naman tayo. Tama yung forwarded balance niya. So, ngayon, liquidate natin yung kanina.
So as you can see, puro Socoteco ito. Kasi nga, yung sa DV natin, si Mamelba yung pay reimbursement, siya yung mag-appear sa DV at saka sa check. Pero yung supplier natin na nilagay is Socoteco. Since dalawa itong supplier natin dito, it's I think BTR itong isa, tsaka yung Socoteco. So ito lang ang babasahin niya para sa lahat. So i-edit na lang natin siya pagdating sa CDR. So tingnan natin na. Okay. So punta tayo sa pangatlo. Ito na yung kanina. Tama ito. And Socoteco. Pero ito is Fidelity Band. So, edit lang natin to para maging Fidelity Band na lang siya. Then ito, bill. Electricity bill for November 2024. Pangalawa, December. At pangatlo, January 2025. Yan. So, pangapat is Fidelity Band. So, para mapalitan natin to, gagawin natin, pag minanual nyo kasi nalagyan lang ito ng BTR, mawawala lahat yung ilagay nyo dito. So, para hindi siya mawala, ang i-edit natin is ito. Punta tayo dito. So, yung pang last, palitan natin ng, so, i-check nyo na lang later on. Fidelity Band. Ay, BTR, Bureau of Treasury. So, magiging BTR na siya. Pero, nagstay pa rin yung data galing sa DV natin. So, dito, pwede nyo rin palitan kung ano lang yung resibo nito. Ano lang ang exact na resibo. Then, makikita nyo sa CBR, yung tatlo. Ay, yung apat, I mean. So, 83 na lang balance natin. Pero, sa CBR, so, it's pangalawa natin na liquidate. Punta tayo dito. 4-1. Ito yung CBR natin kanina na ginawa. Print natin dito. Yung apat kanina, still, si Miss Melba. So, roon kasi nga, siya yung nag-appear sa check-in na to. So, yun. For liquidation siya, yung apat. And you have also your RCI. Yep, this is the 169,000.